At ako rin po, no, gusto kong gawin po yun, yung parang ginagawa ni Chris Ulo na pupuntas ka sa labas para i-promote mo si Kuya Bal. Kaya lang Napaka-bote niyo po, Kahilper. Tama! Pakidala po, mga kalingap, hindi mo si Kahilper, yung kanyang channel. Kahilper po, pakidala. Tama! Pagkatapos yung pampindot yung bell, pinutin nyo po yung all. Tama! good morning, good morning, good morning. Alam niyo po ba kung bakit lagi kong sinasabi good morning, good morning, good morning? Kasi bilang networker po dati, sino ho mga kanahatin ng seminar dito na networking? Kasi po, ang umaga ay lagi may pag-asa, Hindi ho tayo nawawala ng pag-asa, mang hirap ng buhay. Kaya ang mga networker po ay namumold sila, yung kaisipan nila na andyan ang tiyaga mo, andyan ang pagsusumikap mo. Mahirap man, pero kailangan mong itong mapagtagumpayan. Yan po ang isang networker ho, no? Kaya, ang maganda makinig sa mga seminars, totoo lang. Kasi marami kang mapupulot doon. Kung wala ka man sapat na budget sa mga inaalok nila sa'yo, ay maganda makinig sa seminar, totoo lang. Kasi marami kang mapupulot na para sa iyong kaalaman. Kumbaga, ito yung magbibigay sa'yo ng pintuan sa nakasarado mong opportunity, mga ganun, no? Mabibigyan ka ng maraming knowledge. Ayun. Pero yung knowledge ko, hindi pa rin sa pero totoo lang, maganda ang networking. Kailangan mo na talaga magtiyaga dyan, asipag, doon ka matututo, Kaya, good morning, good morning, good morning, di ba? Hindi ko pahabain ito, madaldalan naman ako. Ayaw pahabain. Gusto ko ipakita sa inyo lahat ng update dito ni Kuya Bal, yung mga importanteng bagay na malalaman nyo yung kanyang mga advices, lalo na sa mga charity vloggers. At bakit tinatalakay ni Kuya Bal dito yung charity vloggers na malalaki na at saka yung charity vloggers na maliliit pa. Bakit ang charity vloggers na iba na ang lalaki na million ang subscribers ay halos kapantay lang ang binibigay ng mga small YouTubers, So, may mga question diyan si Kuya Bal, may mga sabi niya, ibang usapan na 'yon. Pakinggan ho natin si Kuya Bal. Yan sa Alawihaw, sa Kapalunga, dito sa Daet, Everyday po mayroong monitoring. Kaya meron tayong may mga vlogger tayo na nadadaan. Dito po sa main, andyan sila Sam Asley, Nelson Miranda PH. Pwede nyo pong panoodin yung mga video nila para malaman nyo po, mamonitor yung mga pinupuntahan po nila mga senior citizen. And then, dyan po sa Alawihaw, na dyan po si Ate Jo, Vlogs, Dong Henry Vlogs at Ramel Bonita Aragon. So, nandoon sila, mga kalingap. Itong mga vlogger na ito na nagpa-vlog po para ma-update kayo sa ating programa. Kasi po ako, hindi na ako gano'n nakakapunta sa mga gano'n. At alam nyo na po, umiikot ako sa iba't ibang lugar, iba't ibang bayan, iba't ibang barangay para maghanap pa rin po ng mga tutulungan. So ito po mga kaibigan, at sa ating pabahay program po, nagbuo tayo ng grupo para hindi mabigat, sharing, di ba? Sharing tayo sa ating pong mga kalingap, sa ating pagtulong sa ating kababayan. Inom tayo muna mga kaibigan. So morning po ngayon sa Pinas, umaga po. Alas 8 na pala. So sa inyong lahat po, isang mapagpalang araw. At ngayong araw po mga kalingap, mga kaibigan, may pupuntahan tayo. At balitaan po natin na nandyan pala yung anak ni nanay ni Nita. Dumating, yung anak niya po na monitoring. Kaya meron tayong may mga vlogger tayo na nadadaan. Dito po sa main, andyan sila Sam Asley, Nelson Miranda PH. Pwede nyo pong panoodin yung mga video nila para malaman nyo po, mamonitor yung mga pinupuntahan po nila mga senior citizen. So nandoon sila, mga kalingap, itong mga vlogger na ito na nagpa-vlog po para ma-update kayo sa ating programa. Kasi po ako, hindi na ako gano'n nakakapunta sa mga gano'n. At alam nyo na po, umiikot ako sa iba't ibang lugar, iba't ibang bayan, iba't ibang barangay para maghanap pa rin po ng mga tutulungan. So ito po mga kaibigan, at sa ating pabahay program po, nagbuo tayo ng grupo para hindi mabigat, sharing, di ba? Sharing tayo sa ating pong mga kalingap, sa ating pagtulong sa ating kababayan. At ngayong araw po mga kalingap, mga kaibigan, may pupuntahan tayo at
balitaan po natin na nandiyan pala yung anak ni Nanay Ninita. Dumating, no, yung anak niya po na si Jeneline. Dumating daw po dito ngayon. Yung umaga po, kaya pupunta ako doon para i-vlogs po natin, no. Itong anak po ni Nanay Ninita po. Abangan niyo po yan, yung video po natin i-upload mamaya. Para makita niyo po itong anak po, no. Dumating kasi ito, kung alam kung saan galing. Interviewin po natin at para ma-update kayo at malaman niyo po, no. Mamaya po ay ating i-upload yung videos na anak po ni Nanay Ninita, no. Dumating po ito sa bahay po niya. Kasi meron pala itong anak na babae. Itong si si Jennifer. Jennifer pala ang pangalan. Abangan niyo po yung mga kalingap mamayang hapon pag-uwi ko dito. Tutuloy kami ng Team Kagawad kasi meron doong isang bahay po bumagsak. Sa likod lang po ng barangay hall, no, bumagsak yung bahay po. Dahil sa sobrang kabulukan, sobrang luma na po bumagsak at nagpatulong sa atin yung Team Kagawad. So mamaya din po pupunta rin po kami doon sa bahay po na nais patulungan sa atin ni Team Kagawad. At abangan nyo rin po yung ribbon cutting natin bukas ng umaga, no? Bukas ng hapon yung ribbon cutting po natin sa bahay po ni Nanay Gloriosa at then kinabukasan din po uli bahay po ni Rofa. Kasi yung tiles po ay malapit nang matapos. So abangan nyo po yung mga ribbon cutting po natin. Bali, ngayon po mga kaibigan, nakafocus tayo sa feeding program sa mga senior at sa mga bata. Lingap Center, magbubukas tayo ng mga Lingap Center sa iba't ibang lugar para maghatid ng libreng pagkain. Kasi number 1 po mga kaibigan na kailangan ng tao, food, pagkain, vitamins, at iba pang mga kailangan nila, mga damit, yan. So doon tayo nakafocus sa ating programa at pabahay. Meron kasi mga pamilya po na hindi kaya magpabahay. Sira na ang bahay, nagtitiis sirang bahay, siksikan sa maliit na bahay. Kaya wala silang kakayanan po na ipagawa yung bahay po nila. Meron din mga senior po, mga kalingap, na ganoon din ang nangyayari, di ba? Wala ring maayos na tirahan at hirap na hirap din po sa buhay. Kaya isa po sa ating programa po ang mapagawan sila ng maayos at matibay na tahanan para sila po ay magkaroon po sila ng bahay po talaga. Bahay po talagang maayos. Bago man lamang sila pumanaw sa mundong ibabaw ay matikman yung maayos na tirahan. Isa yan sa ating nais na mangyari po sa kanila. So sa ngayon po, ang ginagawang bahay po yung bahay ni Chuna with parlor. Balita ko nga mga kaibigan mayroong mag-sponsor sa kanyang ngipin na mapustisuhan, mapustiso yung ngipin ni Chuna. At yung ibang gamit po sa parlor na may nag-connect sa akin, nagsabi sa akin po si Sangkay Loans TV, no? Na mayroon daw pong mag-sponsor sa kanyang pustiso at doon sa kanyang parlor. Maraming salamat po mga kalingap. At yan po ay isang malaking biyaya po sa atin na makatulong tayo sa mga kababayan po natin. Salamat din po sa binuo nating grupo po, no? Para pag may mga problema tayong kinakaharap, mayroon po tayong grupong lalapitan, no? Mayroon tayong pupuntahan, itong ating pong ginawang grievance committee. Pag may mga awayan po sa social media, then part ng kalingap, maayos po natin sa lalong madaling panahon. Salamat po kay July Ponil, Engineer Will Silipat, Kahilper, Gabisira, Red Novino. Ang kasama doon sa team, sino pa yung isa? Bong David, founder Bong David. Sila yung nasa grievance committee. Ang trabaho nila mga kalinga, pag may mga usaping, di ba, yung medyo may konting bikil, konting balakid, konting away, ang ganun lang. May mga konting samaan ng loob, huwag nang palakihin,
agad-agad po ipasok natin doon para maiwasan yung paglala ng sitwasyon. May mga awayan sa mga reactionist, reactor to reactor, sila yung mag-ano doon para pumayapa at maging maayos. Para maiwasan po natin. Maganda kasi mamuhay na mapayapa eh. Pinaka-the best na mamuhay po yung wala kang kagalit, wala kang kaaway. Kaysa yung araw-araw, pagbukas mo ng camera, ng channel mo, puro away, bangayan. Di ba? Masakit sa dibdib. Siyempre yung mga viewers po natin, ayaw nila ng ganun. Mga sa abroad, gusto nila yung mga pampagood vibes, yung natatawa sila, natutuwa sila. Puro away tayo ng away, bangayan, sigawan, murahan. Ayaw nila ng ganyan kasi alam mo na, sa hirap ng buhay ngayon, sa hirap ng trabaho, tapos nagdagan pa ng mga ganung bangayan, awayan, hindi maganda. So, mas mainam po at mas mabuti po pagka ay payapa ang lahat. Abangan nyo po mamaya yung aking upload may hapon. Punta namin si Nanay Ninita po at nandyan yung kanyang anak po na si Jennifer. Kumustahin po natin. Dumating daw po mga kaibigan. Sinabi ko nga doon sa mga baguhan pa lang ng mga channel kasi baka ma-stress kaya ay sabi ko kung maliit pa ang channel magsimula muna sa small things yung pagtulong na yung kaya lang gawin, yung pagtulong po na kayang gawin. Halimbawa ay bigay-bigay ng bigas, feeding or mga ganun lang, mga bagay, mga lang hindi ganun mabigat. Hindi ganun mahirap gawin. Kasi pag mga feeding lang, kung halimbawa kung ilang tao lang ipapakainin mo, 10, dala mo sa bahay, hindi siya ganun kabigat. Unlike yung pabahay, tapos wala ka pa namang gaanong kita sa YouTube, tapos hindi pa establish yung mga sponsor, donors. Agad-agad yun ang gagawin, plano mong gagawin, baka balang araw bumigay may stress. Sabi ko dun sa mga baguhan pa lang ng mga YouTuber, huwag agad magpagawa ng tumulong ng masyadong stressful o masyadong malaking pagtulong. Kasi bahay agad ang target na ipapagawa. Then yung bahay naman na ipapagawa, medyo isipin hindi man ganun kaano. Kasi siyempre yung pundo baga magpakahirap. Mahirap ng pundo, although may mga gusto rin tumulong, hindi man yan lahat sasapat yung dahil sa mahal ng mga materialis. Sa halip na yun ang gawin, para hindi gaano mabigat. Magsimula sa medyo lang muna, mag-start ng Hindi naman sa ayaw natin na kagad-agad magbabahay. Ayaw natin ma-pressure yung tao. Kasi pag na-pressure yung utak, baka sumuko bandang huli, ayaw na mag-vlog. Iniiwasan po natin yan. Tapos pag napulaan pa yung gawang bahay, di ba? Nagpakahirap na nga ng paggawa ng bahay, tapos ibabash pa, mapupulaan pa yung ginawa. Ayaw nating mangyari yun na bandang huli, tumigil yung vlogger, charity vlogger. So mag-start lang tayo muna doon sa mga simpleng bagay po na pwede kang makatulong sa isang taong mahirap o gusto mong tulungan. So ganun lang po yan yung ating pong turuan natin na paano magsimula na tuloy-tuloy yung programs. Hindi yung nagsimula ng ganitong programa, then later on, unti-unting nawawala. Unti-unting nagsasara. Unti-unting tumitigil. Magandang simula. Alam niyo mga kalingap, ang pinag-usapan dito sa vlogging bilang isang charity, hindi yung paano mo sinimulan, kundi paano mo tatapusin yung programa mo. Paano mo tatapusin yung vlog mo. Mayroon kasi mga maganda sa simula, magaling at mahusay sa simula, pero sa huli po, nawawala, tumitigil. Kaya bahagi po ng ating mentoring na kung ikaw ay isang small YouTuber pa lang, wala pang kahit pa may mga sponsor kayo na nabibigay ng malaking halaga, hindi man lifetime yan Paano pag binitiwan ka ng sponsorship? Yung mga pinangakuan mo na pabahayan mo, di mabibinbin yun, di matutupad. So habang maliit pa po ang channel, maliit pa ang revenue sa YouTube, magsimula muna kayo sa kakayanan na pagtulong. Doon muna, huwag muna mangarap na gusto ko po pagawan siya ng ganito, bigyan ng puhunan sa negosyo, o kaya ay pagawa ng magarang bahay o malaking bahay, bilhan ng lupa.
Start muna sa maliit na pagtulong. At bandang huli po, habang lumalaki ang channel mo at lumalaki ang revenue, doon ka ulit paunti-unti, no? Ano lang po yan. Huwag kayong nakagad-agad malakihang pagtulong. Kasi baka sa simula, magaling ka lang sa simula, sa bandang huli, magsasawa at titigil ka din. Kailan taon lang, wala ka na sa channel, no? Iba na ang content mo. Mahirap kasi pag nabinat no? Nabigla. Yung meron ka lang alagaang mga 5 senior citizen, 10 senior citizen, araw-araw doon umiikot yung vlog mo. Malaking bagay na po yun. Doon lang. Yung 5 mahirap, alagaan mo ito. Yung talagang mahirap talaga na walang kakayanan na ibuhayin yung kanyang sarili. Di ba? Yung walang kakayanan na buhayin yung kanyang sarili. Doon ka lang iikot araw-araw. Para kang gumagawa ng kwento ng buhay na para kang nasa di ba? Totoong buhay na araw-araw po mayroong sumusubaybay. Yun lang po yan. Simula ka sa para di ka naman mabigla sa iyong pagtulong. Kasi marami po ngayon lumalabas, mga small YouTuber, gusto agad pabahay ang gagawin at umaasa sa donation, umaasa sa donors. Paano kung biglang nawala yung sponsor mo? Tapos may mga nakapila kang pabahay na gusto mong tulungan. Paano sila? Payo ko lang po, magsimula kayo sa small thing. Small channel, small thing lang muna ang gagawin natin. At ito nga po, no, meron din po rito natalakay si Kuya Bal na mahirap i-promote ang channel, no, kung hindi akma doon sa mga bagay na pang charity, ano. So pakinggan ho natin dito yung sasabihin ni Kuya Bal at advices niya po. Hindi yung puro, alam mo, napakahirap i-promote, no? Mahirap i-promote na ang isang channel kung gulo, puro away ang makikita mo sa channel nila. Ipo-promote mo sila, i-subscribe mo si ganito. Pagbukas nung yung channel, makita mo puro away, parang masama sa dibdib, na mapanood mo. Mas mainam pang i-promote, yung mga channel po na tumutulong, may ginagawa. Like Billy Ayop, Billy Ayop po, umakyat sa bundok, kung saan sa nakarating, minsan naglalakad lang po yan, bit-bit yung tulong. Ganyan ang magandang i-promote, magandang panoodin. Diba? Ruelo Malalag. Sino pa? Kalampitos TV. Maraming channel po, nakafocus lang sa pagtulong. Kaya sa mga reactor baga. Kita mo si Chris Olo po, magandang halimbawa rin ito. Lumalabas yan, umakyat ng bus. Pinopromote yung channel natin. Subscribe nyo po, Kuya Val Santos Matubang. Di ba? Nakaka-proud yung ganun. Kaysa yung gusto mong i-promote, pero pag binuksan mo yung channel, kung hindi pa cute, away ang makikita mo. Paano mo maipopromote sa mga tao yung ganong klaseng channel? Gayahin po natin itong mga ito, mga kalingap. Kung gusto mo makatulong, mag-focus tayo sa pagtulong. Kung gusto mo ng content pagluluto, mag-focus ka sa pagluluto. Kung gusto mong content ay mukbang, mag-focus ka sa mukbang. Ganyan lang po kasimple yan. Huwag kang makihalubilo, makipag-away doon sa channel mo. Kasi mababahiran po yan. Mababahiran ng mali at hindi magandang masisira ang channel mo. Ganun lang. Dito po mga kalingap, araw-araw nag-live tayo para mag-impart ng kahit papaanong, di ba, knowledge or mga ideas sa isang charity vlogger. Kaya salamat po sa iba ng mga kalingap partner, hindi na sila nakipag-away sa iba. Hindi na po sila nakipag-away sa iba. Natuturuan natin sila na isang charity vlogger po, i-maintain yung humbleness, humility, di ba? Manatiling magpakumbaba sa mga bashers o sa mga sino mga nang-aaway. Kailangan natin yan. Ipakita natin yung habag at awa sa mga tao. Charity vlogger kayo. Makita mo yung yung sinseridad sa isang vlogger. Yung sinseridad po. Kung gaano siya katapat sa kanya ginagawa. Siya ba'y seryoso? Hindi. Huwag kayong mangarap. Huwag kayong mangarap na lumaki ang channel o mag-improve ang channel ninyo. Wala kang gagawing aksyon. Hindi ka maglaan ng time, quality time sa channel mo.
Lahat po yan, pinagbubutihan po lahat yan. Paggawa ng thumbnails, paglabas para tumulong. Lahat yan, pinagbubutihan po yan. Para araw-araw po, araw-araw. At ito nga po yung sinasabi ko na, no, yung obserbasyon ni Kuya Bal sa mga charity vloggers, gumagawa ng charity. Ikaw ba'y talagang charity? O ito ay ginagamit mo lang para makakuha ng views? Ano, ito yung tinutukoy niya sa mga malalaking charity vloggers, no, na naobserbahan niya. Dahil sabi nga niya, pinapanood niya lahat ng mga charity vloggers. Pakinggan mo natin si Kuya Bal. Alam mo, nakita ko po dito sa ibang mga charity vlogger po, araw-araw. May mga charity vlogger po nag-upload ng videos twice a week lang or 3 times a week. Alos lahat ng mga binuksan ko eh. Minsan po, isa lang sa isang araw. Malalaki yung mga views, 100,000, 200,000, kalahating milyon, minsan 1M. Pero, kumbaga sa ano po, limitado yung pagtulong. Tapos i-check mo naman yung ibang mga vlogs, parang wala lang. Parang wala lang. Yung pagtulong niya, parang, kumbaga sa kaya po ng isang ordinaryong vlogger. Check nyo ha, mga kalingap. Comparison natin. Small YouTuber at big YouTuber. Yung ginagawa po ng small YouTuber, ginagawa din ng isang big YouTuber. Yung ginagawa ng isang big YouTuber, nagawa din ng isang small YouTuber. Kung yung ginagawa ng isang big YouTuber, parang gusto lang niya magkaroon ng mga views for the sake of views. Papansin niyo po, check niyo mga ibang mga big YouTuber. Magkano ang ginagastos sa vlogs? Check niyo po yung mga channel. Magkano ang ginagastos sa vlogs? Minsan, wala pang 5,000. Wala pang 2,000. Tama? Yung small YouTuber po, ganun din. Wala pang, siyempre, maliit na channel eh. Maliit na channel. Dapat po, kapag ikaw ay isang big YouTuber, isasabay mo sa revenue mo, sa kita mo. Kung noon, ang binibigay mo sa isang tao, sa isang pamilya po ay tag 5 kilong bigas. 5 kilos of rice, binibigay mo sa isang pamilya. Dapat, kung ikaw ay big YouTuber na, isang sakong bigas at may kasama pa. Ganun. Binabalas natin yung Pero pag ikaw po ay isang small YouTuber, nagbibigay ka ng mas malaki, isang sakong bigas, baka balang araw may stress kayo at tumigil. Kasi di mo kakayanin yung bigat o yung responsibilidad. Small YouTuber kayo. Ang kita mo sa YouTube hindi pa ganun kalaki. Gusto mong ibibigay sa mga tao, truck na bigas. Baka kayo po ay tumigil, may stress. Pero pag ikaw po ay big YouTuber na, milyon ang subscriber, milyon ang kita, ibibigay mo ay tag 5 kilong bigas, ay ibang usapan na po yun. Kumikita ka ng milyon sa YouTube, halimbawa ay let's say 5 million, 10 million, ibibigay mo lang sa tao po ay tag 5 kilo, ibang usapan yun. Dapat mas tumaas, di ba? Mag-level up o mag-upgrade sa binibigay. Yun po ang prinsipyo natin. Sabi ko sa inyo, mga small YouTuber, huwag munang maghangad ng mas malaking itutulong. Maghintay-hintay muna kayo hanggang lumaki yung inyong bahay, yung channel. Doon ka magbigay ng mas marami. Kasi pag sabihin mo, may sponsor naman ako. Huwag ka magdepende sa sponsor kasi ang sponsor po, hindi man yan panghabang buhay. Paano pag yung tao, sanay na sa binibigay mong malaki? Small YouTuber ka pa lang. Iniwan ka ng sponsor mo, paano na yun? Mapapahiya po kayo. Start small things. Small YouTuber, magsimula sa maliit na pagtulong. Ako po, mga kalingap, ang kaya ko lang ibigay na bigas, 25 kilos pa lang. Walang biro. Ako po, isa pa lang small YouTuber. Hindi pa ganun. Although ako'y nag 1 million, pero ang revenue ko po, hindi po masabi na talagang big time YouTuber. Hindi pa. Kung mayroong 10 ibibigay ng bigas po, tag 25 kilos. Opo. Doon pa lang kaya kong ibigay. Pero yung isang sako, medyo struggle pa tayo eh. Kasi yung dami nating programa, binabudget mo lahat po mga kalingap yung gagawin mo. Diba? Marami kasi akong programs, daming programa natin. Kaya yung pera po binabudget natin. Ngayon, small YouTuber ka, isang program ka lang muna. Magsimula ka sa isang programa lang. Shout out po kay Julio Cesar Villacroel. Mag-abot ng tulong sa kung ano ang nakayanan. Tama. Huwag kayong manghingi sa mga sponsor Pwede magparinig, huwag lang kayong direct na hihingi. Iwasan nyo po yan. Iwasan nyo po yun na direct kang manghihingi. Pwede ka magparinig. Ito po si tatay po, kailangan niya ng pambili ng ganito. Iparinig mo lang. Pero direct na ikaw baga gusto mong bigay ng di pangit yan.
charity vlogger. Ang totoong charity vlogger po hindi nanghihingi, hindi nanghihingi direct sa tao. Ayan yung siya na matouch yung kanyang heart at kusang magsabi, Kuya Bal, o ate, kuya, gusto kong tulungan yung tao. Ganyan. Pag ipipiin mo, messenger, hihingi ka ng huwag niyong gawin yan. Labag sa ating panuntunan. Labag sa ating batas. Sa ating rules. Na gayon na manghihingi ka. Huwag niyong gawin yan. Hayaan mo na siya'y hipuin. Matouch yung kanyang heart. At magbigay ng kusa. Ganyan po. Alam niyo, kailanman po hindi ako nanghihingi sa tao. Hindi ako nanghihingi kailanman. Maaaring nagpaparinig ako. Kung gusto pong tumulong, pwede po. Bukas ang pintuan sa gustong magtulong. Walang bawal dito. Pero sabihin po na ipipiin ko sa messenger, tapos sasabihin ko, baka pwede ate na manghingin tulong. Hindi ko po ginagawa niya. Wala akong sinabihan. Sa tagal ko pong nagsa-charity po, 2003 pa, nasa charity na ako. Ni isa wala akong nilapitan, piniin na pahingi. Wala. Ang ginagawa ko lang po, nagpo-post lang po ako, then tutulong. Kung may mag-abot, tanggapin natin. Basta bukal sa loob, bukal sa puso. Tulong lang po tayo mga kaibigan. Ganyan ang charity. Hindi yung pupunta ka sa mga opisina, may dala kang solicitation. Hindi gayaan. May dala kang solicitation letter, tapos mag-house to house ka. Ito po, meron kaming feeding program. Gusto yung tumulong. Huwag ninyong gawin yan. At ito po ang mga naging update ngayon sa live ni Kuya Bal. Medyo mahaba-haba po itong nagawa natin ngayon. Pero ang mahalaga po dito, at least nakakuha po kayo ng mga advice. At ang mahalaga po rito, napakinggan natin si Kuya Bal. At ako rin po, gusto kong gawin po yun, yung parang ginagawa ni Chris Ulo, na pupuntas ka sa labas para i-promote mo si Kuya Bal. Kaya lang dito sa sitwasyon ko dito, sa lugar ko, ilan ang Pinoy. Pero gagawin ko po yun, pinaplano ko po yan noon pa. Ang plano ko ho, sa kabilang channel ko po, kasi ayaw kong haluan itong reaction na to, ayaw kong haluan ng iba. More on reaction channel. Itong channel na to ay more on reaction lang. Kaya plano ko gumawa ng isang channel. So sasabihin ko na po sa inyo yung mga pang personal vlog ko. Doon ko po gagawin yung paano ako pupunta sa labas at hahanap tayo ng parang ginagawa ni Cruz Ulo. Hanap tayo ng mga Pinoy, no? Kahit mga foreigner na nga lang din, no? Panoorin ko yung mga pwede kaya yun? Parang mahirap kasi inisip ko kung pwede bang i-alok ko ito sa mga foreigner. Kaso hindi sila magkaka-interest dahil hindi nila maintindihan yung mga salita. Pwede siguro hanap tayo ng may mga asawa na foreigner, no? Mga Pinoy na may mga asawang foreigner. Pwede po nating hanapin yon para ipakilala si Kuya Bal at ng iba pang team. Para dito pag dito, marami ho nanood na. Pero marami na kasi yung mga sa church namin, kilalang-kilala na si Kuya Bal dahil medyo madaldal tayo. Nagkukwento-kwento tayo. Pero ganun pa man, pupuntahan ko pa rin sila yung iba na hindi pa alam para, 'di ba, magkwento-kwento tapos yung mga kamag-anak nila sa Pilipinas makwento rin kay Kuya Bal para mabilis po na maabot po yung 2 million ni Kuya Bal. Pero yung ganun pong vlog ay gagawin ko po sa isang channel to. Abangan nyo lang po, no, kasi inihahanda ko lang po yung sarili ko. Bibili pa po ako ng bibili ako GoPro na ilalagay dito para kasi nakabike lang po ako rito, no. Na magbabike lang ako rito o maglalakad. Ganun lang po ako rito. Makita niyo yung bike ko, napakaganda. Sobrang ganda. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Hindi na po ako makapag-shoutout kasi mahaba ho na masyado itong video na to ngayon. Kaya next time na lang po mag-shoutout. Shoutout po sa inyo lahat. God bless everyone. Nag-shoutout pa rin yun. Shoutout po sa inyo lahat. God bless everyone. See you later. Si ka-helper, narito ako para niyo maging helper. To help is my priority. Medyo madilim-dilim na dito.